Hello mga boss, this is Nielo TV at for today's video mga boss, magpapalit tayo ng bola or fly ball at saka genuine na air filter dito sa ating Aerox V2 na glossy black. Dahil nasa halos 7K na yung itinakbo ng aking Aerox V2. Let's go! So unang step na gagawin natin mga boss, alisin muna natin yung air filter cover tsaka itong crankcase cover na ABS plastic. Bale, isasabay ko na rin yung pagsi-CVT cleaning mga boss, no? Tapos dito mga boss sa air filter cover, 9 pieces screw yung aalisin natin. So ayan mga boss, no, pwede natin alisin yung air filter cover. Hangat lang natin dito banda. Yan. Yan na yung kanyang itsura mga boss. Ito naman yung itsura ng ating air filter after 6,700 odo. Next naman mga boss, itong 6 na screw yung ating tatanggalin dito sa bandang crankcase cover. Yan mga boss, pwede natin siyang alisin. Ito yung itsura niya mga boss. So next step mga boss, ito naman yung alisin natin. Itong dalawang to. Bali gagamit tayo ng 10mm na T-wrench. So next step naman mga boss, gagamit tayo ng 8mm na T-wrench para dito sa mga bolt na to. 10 pieces yung mga to. Ito na yung sa pinaka crankcase cover nya para maalis na natin at ma-CVT cleaning na rin natin. So ayan yung mga bolts mga boss sa crankcase, magkakamukha lang or magkakasukat lang. So ayan mga boss, no, pwede natin tanggalin yung crankcase cover. So ayan na yung itsura niya sa loob mga boss. Huwag nyo rin palang iwawala to. Importante yan. So far, ito yung mga bolts at screw na tinanggal natin dito sa panggilid mga boss. Para mabukas itong pinaka crankcase cover at yung air filter cover. So next na gagawin natin mga boss is alisin natin to tsaka ito para luminis ulit yung ating CVT.
So gagamit ako ng RS8 na jet spray CVT cleaner para dito sa aking panggilid. Gagamit ako ng 2 piraso or 2 bote para lahat ng parts is malinis at hindi bitin. So dito mga boss, no, gagamit na tayo ng impact wrench para hindi tayo mahirapan na magkalas ng ating CVT. So yung size dito mga boss is 24mm. 24mm, ayan. Tapos mga boss, dito naman is 17mm. Ayan, papakita ko sa inyo. So baklasin ko muna. Pag impact wrench ka mga boss, basic na basic lang yung pagkalas ng CVT. Hindi mo na kailangan na magmano-mano. Basta tandaan nyo lang mga boss yung mga naunang parts para pag binalik nyo mga boss is hindi kayo mahirapan or hindi kayo malito. Meron siyang washer. Tapos itong tubo na to. Tapos mga boss, ito yung pulley. Check natin yung mga bola mga boss. So far mga boss, mapapansin nyo yung iba may kanto. Ayan mga boss, oh. May flat siya pero hindi pa naman ganun kalalim. Pero papalitan na natin mga boss para sure ball na. Yan mga boss, oh. Meron na siyang flat side. So papalitan na natin to mga boss. So ayan, sobrang dumi na, oh. Ang daming mga nalusaw na parts ng bola. Debris ng bola yan. Okay naman mga boss, wala naman silang alog. Goods na goods pa to. Tapos may nahulog na washer dito mga boss. Ayan mga boss. Ito yung nasa pinaka dulo. So ayun lang mga boss, no. Next natin tatanggalin mga boss itong sa bell naman or yung torque drive AC. So yung ating bell mga boss, di naman siya kulay ube. So madumi lang. Sobrang itim. Yan. So kailangan talagang linisan sa 7K Odo. Or 6 to 7K Odo is nagpapalinis na kayo ng CVT. Or kung may gamit kayo, linisin nyo na mga boss. Medyo madumi na yon. Kita nyo naman. Huwag nyo tipirin sa maintenance ng inyong motor para hindi magka-problema. Lalo na yung dragging. So yung belt mga boss, no, nagpapalit tayo kada 24K Odo or 25K Odo. Yung belt natin mga boss, panigurado is wala pa naman siyang crack. Ayan, papansin nyo. Kapag meron ng crack dyan mga boss, ibig sabihin is palitin na inyong belt. Okay, tapos yan yung code nya, B8R E764100. Genuine lang yung ipalit nyo mga boss. Tabi muna natin to. So ito mga boss, yung kanyang pinaka clutch lining. Okay, tapos torque drive. Yan, sobrang dumi na rin, no? Ang dumi na ng kamay ko. So linisin na natin to mga boss. Hindi ko na to babaklasin ng buo mga boss. So ayan, linisin muna natin pati itong ating pinaka crankcase.
So sakto yung isang 40 ml na RS8 CVT cleaner dun sa mga parts mga boss. So ito mga boss, bago na naman to, buksan na natin para naman dito sa ating crankcase. So busin natin to dito. Sobrang dumi. So yan mga boss, no, sobrang linis na ulit. So satisfied naman ako dun sa ating ginamit na RS8 na CVT cleaner. Dito banda sa torque drive mga boss, lalagyan natin ng high temp grease itong bandang part na to. Ikalat lang natin na paikot, yan, konti lang, tapos ikalat lang natin para maging smooth yung ikot ng ating torque drive base. Tapos mga boss, lagay na natin tong torque drive base kasamang clutch lining or clutch assembly. Ikot lang natin para maging smooth yung kanyang ikot. Ito na yung mga bagong bola mga boss, no, Koso brand, lalagay na natin. Bale ito pala mga boss is 13 grams. Ayan, so straight 13 grams pa rin. So yung stock na ating Aerox is 13 grams bawat plyboard. Next step mga boss, lagyan natin yung kanyang slider piece. So huwag niyong kalimutan to mga boss, yung washer sa pinakadulo ng ating bandang pulley. Tapos mga boss, huwag niyo rin kalimutan na grasahan to mga boss. Konti lang din yung lagay natin. Tapos mga boss, no, alisin muna natin yung takip dito sa pulley. Tapos ipasok lang natin siya dito. Ayan. Huwag yun siyang ayan mahuhulog mga boss. Tapos takpan na natin siya dito. Ayan. Tapos mga boss, ipasok lang natin siya dito. So next step naman mga boss, itong kanyang washer. Ayan. Lagay lang natin siya dito. Tapos mga boss, yung belt, no, ganito yung pagkaharap ng belt. Ayan. So yung mga wordings tsaka yung mga code is papunta doon sa bandang right. Pasok lang natin siya dito. At syempre mga boss, yung kanyang drive face. Ayan. Pasok lang natin. Ayan. Next step naman mga boss, itong kanyang pinakamalaking washer dito sa una. Ayan. Tapos mga boss, next step yung kanyang 17mm na nut. Next step naman mga boss, itong ating torque drive AC. Ilagay na natin dito kasama yung belt. Alisin muna natin yung belt dito. Yan. Tapos ipasok lang natin dyan. Tapos i-push lang natin to pababa para sumiksik yung belt. Ayan. Tapos try natin siyang ipasok mga boss. Next naman mga boss, itong bell, pasok natin dito. Tapos syempre yung kanyang nut,
na size 24mm. Next step mga boss, no, higpitan na natin siya gamit yung impact wrench. So next step mga boss, no, paandarin muna natin yung ating Aerox. So explain ko lang mga boss, kaya paandarin natin siya para yung belt is mapesto ng tama. So ayan mga boss, no, nakapesto na yung belt. So matigas na siya, hindi na siya papagpag. Yan. Kaya yun yung purpose nung pagsindi natin ng engine ng saglit lang. So next step mga boss, no, lalagyan na natin yung crankcase cover. Tapos yung plastic cover sa crankcase cover. Tapos i-install natin tong bagong air filter ng ating Aerox V2. Tapos ibabalik natin yung air filter cover. So ito timelapse ko na lang mga boss para hindi magtagal itong ating video. Let's go! So ayan mga boss, no, hanggang dito na lang yung ating video. Sana may natutunan kayo. Please subscribe, like and share this video at mag-comment na rin kung may katanungan. Thanks for watching mga boss. Salamat sa lahat na sumusuporta sa aking channel. Hanggang dito na lang. Bye!